dalagang walang kasing ganda. Amoy roses ang alimoyak kung nanaisin ng tadhanang mapalin lang. Di hahayaan mawala pa itong liham. Noong unang panahon, mayroong isang kaharian na tinatawag na Berbanya. Ang namumuno doon ay isang hari na hinahangad ng lahat. Dahil sa angking kahusayan, maganda ang naging pamalakad sa Berbanya. Ngunit isang araw nagkasakit ito. Malubhan ang sakit ng inyong ama. Nandito na po ang mga gagamot. Ang sakit ng hari ay mabigat at maselan. May lunas po ko ba ang kanyang karamdaman? Huwag po kayo mawalan ng pag-asa, mahal na prinsipe, dahil meron ibon na nagpapagaling ito, ang ibong Adarna. Saan namin makikita ang ibong Adarna? Naninirahan ito sa bundok Tabor. Makikita ninyo ito sa isang punong tinatawag na Pedras Plata. Anak ko, pwede niyo bang ulihin ang ibon na yun para sa akin? Pedro, Ano po ang may paglilingkod ko, ama? ikaw ang napakatanda. Pwede mo bang ulihin ito para sa akin? Opo, at ito po ay malaking karangalan, ama. Naglakbay si Don Pedro papuntang bundok Tabor at nang nakarating niya itong bundok, Ay, nakakapagod. Ito na kaya ang bahay ng ibong iyon? nang hindi na makabalik si Don Pedro ay si Don Diego ang naglakbay. Dahil sa hindi pagkakabalik ng dalawang magkapatid, lumala lalo ang karamdaman ng hari. Ma, nais ko po kayong gumaling. Maaari niyo po ba kung payagang umalis upang hulihin ang ibon? Hindi maaari, anak. Ikaw na lamang ang natitira sa akin. Kapag ikaw ay nawala pa, iyak na ako ay mamatay na. Ngunit ama, magina ang ganyan ay mas mahirap para sa akin. Patawarin ninyo ako kung hindi niyo ko papayagan. Ngunit ako ay alis na lamang sa labag ng inyong kalooban. Sige anak, magtagumpay ka sana. Umalis ang paboritong anak ng hari kahit labag ito sa kanyang kalooban, hindi tulad ng dalawang kapatid. Maawa ka. Ako po yung humihingi kahit kaunting pagkain lamang. Ito, buksan mo. Ito ay tinapay. Maraming salamat, Ginoo, sa inyong kabaitan. Ano po ba ang inyong pakay? Baka maaari po makatulong sa inyo. Ang aking ama ay may sakit at ang tanging lunas nito ay ang awit ng ibong Adarna. Nauna na ang dalawa kong kapatid, ngunit 3 taon na bago sila lumisan. Ginoo, mahirap po ang inyong binabalak. Ngunit maaari ko kayong matulungan. May makikita kang kubo kung saan naninirahan ang taong magbibigay sa inyo ng payo. Maraming salamat po. Noong nakarating si Don Juan sa bundok Tabor, Ako ba'y nakita niya namamalit ang mata lamang? sinasabi ng Uy, leprosong talagang matanda sa kamukha mo lang kanya. ang binigyan ko ng tinapay. Ano ang inyong hanggad, Bunwan? Nandito ako upang huliin ang ibong Adarna na nakakapagpagaling sa mahal kong ama. Hindi madali ang iyong pakay, Bunwan. Sigurado ka ba sa iyong balak? Natis ko ang gutom, pagod at puyat sa aking paglalakbay. Desididong-desidido na ako sa aking pakay. Kung ganun, ganito ang iyong gawin. Pumunta ka sa Piedras Platas, doon naninirahan ang ibong Adarna. Ang awit nito ay nakakaantok.
Iwasan mo, Don Juan, ang makatulong. Nang narinig ni Don Juan lahat, umalis na agad siya upang huliin ang Adarna. Lahat ng utos ay kanyang ginawa. Sa bawat awit ng Adarna, sinusugatan niya ang palad niya at pinapatakan ito ng dayap. Sa sobrang hapdi, siya ay nagising. 7 sugat ang natamo niya. Naiwasan niya ang ipot ng ibon at pagkatapos nito ay hinuli niya. Magaling, Don Juan. Binihusan ni Don Juan ang kanyang mga kapatid ng tubig para sila ay mabuhay ulit. Habang naglalakad ang mga Nagiging maganda ang lakad ng ating bunso. Tiyak sa kanya ang mga basbas at parangal. Mahusay si Don Juan, kuya. Wala tayong magagawa doon. Kabiguan na lang ang nasa atin at katagumpayan naman ang nasa kanya. Bagay hindi na lang siya natin patayin. Tiyak atin ang mga basbas at parangal ng ama. Ikaw lang ba, kuya? Sarili mong kapatid papatayin mo? Hindi ka ba naiinggit sa kanya? Paborito siya ni ama. Hindi, kuya. Mali ito. Magkakapatid tayo. Kung masama ang pagpatay, pagtulungan na lang natin siya. Salamat po. Pagkatapos tinulungan ng ermitanyo si Don Juan ay agad-agad naman bumalik si Don Juan sa Barbania. Noong dumating si Don Diego at Don Pedro, inilagay nila ang ibon sa tabi ng kanyang ama. Kahit anong gawin nila ay ayaw nitong umawit. Ngunit nang dumating si Don Juan, hindi lamang hari ang sumigla, nagsimula na ding umawit ang Adarna. Anong ginawa sa inyong kapatid kayong dalawa ay taksil? Ama, mahabag ka. Anak niyo din po sila. At sila po ay napatawad ko na. At ako rin ang humingi ng kapatawaran para sa kanila. Mga anak, isa pang pabor. Bantayan niyo ang ibon ito. Opo, ama! Don Diego, gisingin mo si Don Juan. Nakatulog si Don Juan habang nagbabantay at ang ibon ay nawala. Pagkising niya ay hinanap niya ito. Hinanap ng 2 prinsipe si Don Juan, ngunit hindi nila ito makita. Sa di kalayuan, nakita ng 2 prinsipe si Don Juan sa balon. Ang unang bumaba ay ang panganay, ngunit hindi ito masyadong bumaba dahil malalim ang balon at madilim. At ang pangalawang kapatid ay ganon din ang nangyari. Si Don Juan lamang ang nakarating sa pinakailalim ng balon. Sa balon niyon may karihan na naninirahan na magkapatid na parehong mayroong bantay. Magandang binibini. Huwag mo sanang masamayin ang pagpunta dito. Naparito ako mula sa itaas. Ngunit nang makita kita ay ayaw ko nang bumalik pa. Kahit tamis ng iyong mga salita, ngunit ayoko. Mahal kong prinsesa, ang buhay ko ay ikaw. Ano bang sisay nitong aking buhay kung sawirin lang naman sa pagsinta? Kung gayon din lang naman, ako'y patayin mo na lamang. Tanggapin mo itong aking puso, pag iyong puso na ay naglakbay Mahal kong prinsesa, ang buhay ko ay ikaw. Ano bang sisay nitong aking buhay kung sawirin lamang naman sa pagsinta? Kung gayon din lang naman, ako'y patayin mo na lamang. Tanggapin mo itong aking puso, pag iyong puso ay naglakbay, nagtaksil ka sa iyong pangako.
Tara na aking mahal at tayo'y magpakasal. Sandali! Hindi pa tayo pwedeng umalis. Ang kapatid ko hindi ko pwedeng iwan. Nawagandang binibini. Sino ka? Bakit ka naparito? Patawarin ninyo ako dahil sa aking kapangasal. At ngunit narito ako para kayo ay paglingkuran. Pagkatapos nilang nag-usap, kinalaban ni Don Juan ang ahas na bantay ni Prinsesa Leonora. Ito ay namatay niya. Nang mapatay ay bumalik sa dalawang prinsesa at umakyat sila sa balon. Naiwan ni Doña Juana ang singsing sa balon, kaya binalikan ni Don Juan. Ngunit pinutol ni Don Pedro ang tali. Umuwi ng Berbanya ang dalawang magkapatid at ang prinsesa. Doon ikinasal si Prinsesa Juana kay Don Diego. Ayaw naman magpakasal ng kapatid niyang si Leonora kay Don Pedro dahil ang mahal niya ay talaga ay si Don Juan. Kumanta ang ibong Adarna. Pagkatapos kumanta ay Trigo si Don Juan sa Delos Cristal. Nakita niya si Doña Maria Blanca at nakita naman ito ni Maria Blanca. Pumunta silang dalawa sa kanyang ama. Ginawa ni Don Juan ang mga pagsubok na sinabi ni Haring Salermo pero kasama naman niya si Doña Maria Blanca na ginawa ito. Bumalik ang prinsipe kasama si Maria Blanca sa Berbanya. Kinasal sina Doña Maria Blanca at si Don Juan at kinasal din sina Doña Leonora at Don Pedro sa parehong araw na kasal nina Doña Maria Blanca at Don Juan.